At kung kayo'y baguhan pa lamang sa aking channel guys, pakipindot lamang subscribe button at notification bell para laging updated sa mga bagong videos ni upload ko sa channel ko sa YouTube. Intro muna tayo guys! What's up guys? Welcome to my vlog. Welcome to our generic channel. You're my sweetest addiction. You're my strongest inspiration. Sa iba pa nating balita, maring kinundina ng Philippine Navy ang isinagawang maritime exercise ng China sa loob ng exclusive economic zone ng bansa. Kabilang sa isinagawang pagsasanay ay ang People's Liberation Army Navy ng China ay ilang aktibidad nga na may kinalaman sa paggamit ng armas sa naturang parte ng karagatan. Sa isang pahayag ay sinabi ni Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore Roy Vincent Trinidad, na dapat ay coordinated dito sa Pilipinas ang anumang isinasagawang pagsasanay sa loob ng ating teritoryo. Tiyak naman ng Philippine Navy na ang mga agresibong hakbang ng China ay patuloy nilang binabantayan. Present din sa pagsasanay ang isang landing ship ng China, barkong Pandigma at dalawang support vessel nito. Bukod dyan ay nagsagawa rin niya ng helicopter at hovercraft operations malapit sa bahagi ng Sabina Shoal. Ikinababahala naman ng grupong New Masinloc Fishermen Association ang lalo pa umanong pambubuli ng China sa mga mangingisdang Pilipino sa nakalipas na mga araw. Ginawa nga ng presidente ng grupo na si Leonardo Quaresma ang naturang pahayag ilang araw bago pa man ang nakatakdang pagsisimula ng banta ng China na paghuli doon sa umano'y mga trespassers sa parte ng West Philippine Sea alinsunod sa kanilang naunang inilatag na fishing ban. Ayon kay Quaresma, ang mga mangingisdang Pilipino ay pilit na pinalalayo ng mga barko ng China, partikular na ng kanilang China Coast Guard mula sa mga pangunahing fishing ground habang hindi na rin sila pinalalapit pa sa lagoon ng Panatag Shoal. Maliban dito ay ilang beses na tinutok ng China Coast Guard ang mga baril ng mga ito habang sila ay nangingisda. Dahil dito mga kabombo ay pinapayuhan ni Quaresma ang mga kapwa niya mangingisda na maglayag bilang grupo upang makaya nila na depensahan ang kanilang sarili sa sandaling sila ay iharas ng China Coast Guard. Batay nga sa unang statement ng China sa araw ng Sabado, 15 ng Hunyo, ay sisimulan na nila ang paghuli doon sa mga trespassers sa West Philippine Sea na pilit nitong sinasakop. Bagamat yan ay nasa loob naman ng teritoryo ng ating bansa at kanila raw itong ikukulong sa loob ng 2 buwan ng walang paglilitis. Una na rin sinabi ng Philippine Navy na mas maraming mga barko pa ang idineploy ng naturang higanteng bansa sa West Philippine Sea kasama na ang iba pang mga nakamasid lamang. Ganon din naman ang ginagawa ngayon ng pamahalaan kung saan ang mga barko ng Philippine Navy, Philippine Coast Guard at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ay nakadeploy din sa ilang parte ng West Philippine Sea. Si Pangulong Bongbong Marcos pinapahanap ng ibang diskarte sa issue sa West Philippine Sea kaysa daw maipit ng bangga ang US-China personal interest. Iminungkahi ng grupong National Union of People's Lawyers o NUPL na maghahanap pa ng ibang mga paraan na maiwas ang Pilipinas sa nagkabanggang interes ng mga higanting Estados Unidos at China gamit ang West Philippine Sea issue. Nangangamba kasing grupo ng mga abogado na mas lalo lang maipit at manilihado ang interes ng Pilipinas kung magkakapitan ng superpower weapons ang magkripal na China at Amerika sa mismong bakuran ng Pilipinas. Sa panayam ng Bomboradio, sinabi ni NUPL President Attorney Efraim Cortez na mabuting simula na ang pinanalo na arbitral ruling case kontra China, subalit kailangan makabuo ng dagdag na estratehiya ang national government na hindi masyadong umaasa sa pangakong tulong ng puwersang Amerikano. Paliwanag ito na hindi maaaring sumasandal na lang ang Pilipinas sa mga pangako at walang gagawin na sariling mga diskarte dahil nangamba sila na sa West Philippine Sea ang pagmumula ng malaking giyera. Magagulit lang sa kabila ng maraming harassments at konfrontasyon ng mga puwersang pangkaragatan sa West Philippine Sea kontra China. Tanging pag-uulat at pagdudokumento lang ang ginawa ng Pilipinas sa harap ng international community. Pag-ialap din ng Estados Unidos ay medyo nakakabahala na maaaring pagsimpulan ng spark ng isang giyera dito sa Southeast Asia. Yun ang ating pinakakabahan dahil magiging lalong mahirap ang kalagayan natin ngayon, lalo na naglagay na ng 5 EDCA sites ang Estados Unidos at ang iba doon ay within striking distance ng Chinese mainland. Nakikita natin dito yung possibility na dito mag-spark ng isang giyera sa West Philippines.
Germany mga sangkay naghahakot na po ng mas marami pang sundalo bilang paghahanda daw po ito sa isang malaking digmaang pandaigdigan. Alamin po natin ang balita tungkol dito. Germany needs 75,000 more troops as NATO eyes Russia threat. Ngayon kasi mga sangkay, ang NATO, no, ay kinakabahan sa anumang posibleng gagawin nitong Russia. Ang Russia nakaraan lamang ay nagbanta na po sa Western na magpapalipad daw po ng mga long-range missile kung ipagpapatuloy po nila yung kanilang ginagawa doon sa Ukraine kasi nahuli po ng Russia na itong NATO, itong mga taga-Western countries na member po ng NATO, nagsasagawa po ng pagtulong sa pamamagitan po ng pagpapadala ng kanilang mga weapons na ang gagawin daw po ng Ukraine ay kahit po yung mismong loob ng Russia, magsasagawa na po sila ng ganong klaseng pag-atake. So malaking threat po ito sa ngayon sa Russia. At ngayon bilang babala mga sangkay, ang sabi ng Russia, sabi po ni Putin, hindi daw po siya magdadalawang isip na armasan ang maraming mga bansa na kakampi nila sa pamamagitan po ng long-range missile kung ipagpapatuloy itong ginagawa ng mga bansa na miyembro po ng NATO. Sa madaling sabi, magkakaroon po ng malaking digmaan, pandaigdigan kapag nangyari ito. Kaya naman in Germany ngayon, naghahanda na po kasi alam po nila na may paparating pong digmaan. Okay? Sabi po dito, ang Germany kailangan daw po ng 75,000 na karagdagang tropa habang ang NATO ay nakikita po nila ang banta nitong Russia. Germany Defense Ministry believes it will need at least 75,000 additional troops to fulfill its NATO commitment as the alliance adopts new phase what is sees as an increasingly hostile Russia. Okay. Ayon daw po sa report, ang Germany daw po ay nangangailangan ng 75 na additional na mga mandirigma para po sa NATO. Bakit? Ito daw po ay commitment nila sa kanilang alyansa habang nakikita daw po nila itong matinding banta ngayon ng Russia sa West. At alam niyo naman mga sangkin, ito si Putin, lagi po yan may dalang attache case or briefcase. Ito, papakita ko po sa inyo. Try nating hanapin mga sangkay. Wait lang. Hanapin natin yan. Putin nuclear. Ayun, ito po yan mga sangay. O, di ba lumabas ka agad? Lagi po niyan dala. Bakit po laging dala ito ni Putin? Ayan mga sangay, marami na pong nagbalita dyan. Ito po. Lagi po yan dala, mga sangkay. Nakikita nyo itong maliit na bag. Yan po yun. Bakit laging dala po yan, mga sangkay? Kasi nga po, ito po yung nuclear briefcase. Na ang ibig sabihin, kapag nagkaroon po ng malalang tensyon at hindi na po kakayanin nitong Russia, ang mangyayari po, pipindutin lamang po ni Putin itong attache case ito, itong briefcase. Tapos lahat po ng mga nuclear nila nakaset na kung saan pupunta. Sabay-sabay po yun. So, ito po yung kinakatakot ngayon ng marami sa mga bansa ng mismong West. Ayan po yun, oh. Dalawa po yan mga sangkay. Ito, lagi po yan dala. Ang laman daw po yan mga sangkay ay pinaka-remote control na just in case mayroon pong emergency na kailangan gawin, pipindutin lamang daw po yan ni Putin. At tapos ang maliligayang araw ng West. Ayon po yan sa mga report mga sangkay. Ngayon, balikan po natin to. So, itong ano daw po, nananawagan ng Germany na kailangan daw po nila ng mas maiging paghahanda kasi hindi po basta-bastang kalaban ang Russia. So, kung ang kinakatakot kasi nila dito, kung ini-invade ng Russia ang Ukraine, magiging threat daw po sa kanila ito. Pero ang Russia kasi, iba rin ang sinasabi. Sinasabi nila na ang dahilan kung bakit nagkaroon po ng invasion sa Ukraine ay dahil po sa ginagawa ng Amerika. Ayon po sa kanila, mga sangkay. Pero sabi po nga, kwento nila yun eh. NATO leaders signed off last year
on the first major defense plan since the Cold War ended, detailing how the military alliance would respond to a Russian attack. So, nagsagawa daw po sila ng major defense plans last year pa, ayon po sa report, 2023. At ayon sa kanilang impormasyon dito mga sangkay, magkakaroon ng isang pagputok ng isang sobrang laking digma ang pandaigdigan. Early 29 or early as 2029. So, ibig sabihin, bago po dumating ang 2029, magkakaroon na po ng mga sigalot. But in 2029, mas malala na po ang digmaan na mangyayari. But, again, we are praying na hindi po talaga ito mangyayari mga sangkay. NATO and national military planners have been translating the plans into concrete requirements, identifying shortages of troops, weapons, and other equipment needed to defend against a Russian attack that could, according to the German military top brass, come as early as 2029. So dito ang kanilang plano, magkaroon po sila ng suporta na hindi po magkakaroon ng hindi po sila kukulangin ng tropang militar at hindi daw po sila kukulangin ng mga weapons at equipment na iba pa para po sa digmaan na ito kung sakaling mangyayari. So, ewan ko ba sa mga sangkay, no? Instead na pagandaan po, asikasuhin itong climate change kasi totoong nangyayari na po yan ngayon, ayon po sa mga scientists, masyado po silang busy sa digmaan, paghahanda sa digmaan. Bakit hindi na lang po nila ayusin itong nangyayaring pollution ng mundo na nagdudulot po ng global warming at nagdudulot ng abnormal climate change? Diba? Yan po yung number one na problema. Pero dito mga sangkay, busy po sila sa paghahanda sa digmaan. Diba? Marami pa namang may potential ngayon sa digmaan. Kahit po yung Pilipinas mayroon. Ayan, dyan po yung China. So, again, ang Germany, mga sangkay, noong ilang dekada na po ang nakakaraan, sila po ang nagbukas sa ikalawang digmaang pandaigdigan sa pamumuno po ni Hitler. At ngayon na naman mga sangkay, iba na pong sitwasyon, ang Germany kakampi na po ng Amerika, at ang Amerika na magkakampi noon ng Soviet Union. Russia, ngayon ay kalaban na. Ganoon na po, baliktad na pong nangyari. Kahit po yung China, di ba, hindi naman magkalaban dati ng Amerika, ngayon kalaban na. At ang Japan, magkakampi na ng Germany. So ngayon, naghahanda na. Kahit po yung Japan, naghahanda na rin po sa digmaan. Pero sana makaligtas po dyan ng Pilipinas kasi alam naman po natin ang nangyari noong ikalawang digmaang pandaigdigan, di ba? So ano po ang inyong komento ngayon mga sangkay tungkol po sa paghahanda nitong Germany na nangangailangan po sila ng libu-libo pang mga sundalo bilang paghahanda sa digmaang pandaigdigan? Ano po ang inyong opinion? Just comment down below. Thank you for watching guys. Just click on my YouTube channel, Al Johnny Rick.